Magandang araw, Angels! Tunghayan po natin ang ikapitong kabanata ng ating kwentong Island of Love. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Abot-abot ang paghingal ni Anthony. Daig pa niya ang sumali sa 100-meter dash sa bilis ng paghugot niya ng hininga at pagpintig ng kanyang puso. He almost did the unthinkable. Pinanginginigan siya ng laman. Paano na lang kung hindi siya natauhan agad? Paano kung may nangyari sa kanila ni Sabrina? Paano niya ipapaliwanag sa boss niya? Wika niya sa sarili. Mainit pa yata sa nagbabagang asupre ang katagang naiusal niya. Bakit ba hindi niya nakinita ang komplikasyong yon na maaaring ibunga ng pagtupad niya sa tungkuling iniata sa kanya ni Don Delfranco? But then, not in his wildest dreams did he think he would fall for the old man's granddaughter. Natigilan siya sa naisip niya. Is he falling for Sabrina? Mahal na ba niya ito ng sandaling panahon na magkasama silang dalawa? Kasasabi mo nga lang, diba? No, it's just temporary insanity. Bumilis na naman ang pagsagap niya ng hangin. Bukod sa pilikmata lang siguro niya ang walang latay mula kay Don Greg kapag pinatos niya ang apo nito. Para din siyang naghanap ng sariling krus na papasanin niya kapag hinayaan niya ang sarili na mahulog ang kalooban niya kay Sabrina. Too late. You've already fallen. Wika ng isip niya. Hanggang kaya niyang itanggi ay itatanggi niya. With that in mind, he came to a decision. At sa pagbuo ng desisyong yun, ay parang may humalukay na pangkalaykay sa kanyang kalooban. Iginala niya ang paningin sa isla na matagal-tagal nilang naging tahanan ni Sabrina. He would surely miss the place. Kung hindi lang naging mahirap din, kahit paano ang pamamalagi nila roon, ay baka naisin niyang mamirmihan na roon. Nahindik ang binata. Sintomas na naman ng matinding krisis sa kanyang pagkatao ang naisip niyang yun. Hindi na siya tuminag sa kinatatayuan niya. Gustong-gusto man niyang lapitan si Sabrina ay hindi niya ginawa. Kung may semento nga siguro sa paligid, ay baka binuhusan na niya yon ang kanyang mga paa. Para lang mapaglabanan niya ang pagnanais na puntahan ang dalaga. Alam niya ang panganib na posibleng maging resulta ng gagawin niya. Isang pagkakamali at daig pa yata niya ang pumindot ng launch code ng isang pulutong ng nuclear missiles na ang lahat ay pawang nakaumang sa kanya. So he stayed where he was. Sukat na nigas siya roon ay hindi siya gagalaw hanggat hindi dumarating ang takdang panahon. At ang panahong iyon ay kapag natiyak niyang tulog na si Sabrina. Matagal din ang ipinaghintay niya bago dumating ang tiyempong inaabangan niya. Nang matiyak niyang pansamantalang nilisan na ng diwa ng dalaga ang mundo ng realidad, ay sakalang niya pinuntahan ang pinagtaguan niya ng isang napakahalagang kagamitan, ang kanyang satellite phone. Nagpipindot siya roon. Ilang sandali pa ay may nakausap na siya. Nang matapos siya sa pakikipag-usap, ay matagal pa siyang muling nakatulala lang sa karagatan. Tirik na ang buwan sa kalangitan nang lapitan niya ang kinaroroonan ni Sabrina. Matagal na pinagmasdan ng binata ang natutulog na dalaga. She looked so peaceful. Para bang wala itong kaproble-problema sa mundo. Kung sa bagay, paano nga ba mamamroblema ang isang tulog? Humugot siya ng malalim na hininga. Muli ay nagsukatan ng lakas ang kanyang puso at isipan. Sa dakong huli, ang imahe ng mga nuclear missiles na nakaumang sa kanya ang nagpanaig sa iginigiit sa kanya ng kanyang isipan. He lay down beside her. Gustong-gusto niya itong yakapin pero hindi niya ginawa. Sa halip ay pinagkasya na lang niya ang sarili sa kaalamang ilang di pa lang ang layo nito sa kanya. He could feel the warmth coming from her. Sapat na yun para sa kanya.
Bahagya lang nagising ang diwa ni Sabrina, pero instinctive ang ginawa niyang pag-apuhap sa isang espasyong katabi niya. Napayapa agad ang kalooban niya nang may bulto siyang nakapa. Kumilos siya nang hindi niya ganoong nalalaman ang kanyang ginagawa. Isa lang ang gusto niya, ang mapaloob sa mga bisig ni Anthony. Ilang sandali pa ang lumipas ay nakamtan na niya ang minimithi. Naramdaman niya ang pagkabig ng mga braso nito sa kanya. Lalong isiniksik niya ang sarili rito. And inside his warm embrace, she felt safe and secure once more. Lalong tumining ang pakiramdam na yun nang mawari niyang may humahaplos sa buhok niya. Napamulat siya. Nag-angat siya ng tingin. Anthony was looking at her with such tenderness in her eyes that she immediately thought she was just dreaming. Mukhang nananaginip siya nang dilat ang mga mata niya. Lalong parang panaginip ang dating sa kanya nang halik na iginawad ng binata sa kanya. It was so sweet, so gentle. Pero tumagos yata hanggang sa mga lamang loob niya ang kilig na idinulot nun. She kissed him back. Matamis pa sa pukyutan ang halik nito at wala siyang balak na palagpasin ang pagkakataong yun na namnamin yun. Kung ang kalapit ng pamamalagi niya sa isla ay ang ganoong mga sandali, baka pumayag siya na doon na tumira habang buhay. Now, that was a scary thought. Para maisip niya ang ganoon, ay mukhang matindi na ang tama niya kay Anthony. Ang tanong, ito ba ay may tama sa kanya? Parang mas matindi pa ang posibilidad na magkaroon ng tama ang pag-iisip nito kesa ang tamaan ito sa kanya. Bakit siya nanghahalik? Boredom could make even the sanest person do crazy things. Agad na pinaputok niya ang lobo ng ilusyong nagsimulang mabuhay sa kanyang kalooban. Mahirap na. Baka matangay pa siya nun. Nang tumigil na ito sa paghalik sa kanya ay hindi na niya itinuloy ang pagnanais niyang kabigin ito para hindi ito makalayo. Hindi naman siya tuluyang iniwan ni Anthony. Nanatiling nakahiga ito sa tabi niya at nakayakap sa kanya. With a sigh, she laid her head against his chest. Sa ritmo ng pintig ng puso nito ay muli siyang nakatulog. Ang sarap-sarap ng tulog niya. Napakaganda rin ng kanyang panaginip. Natural na sila ni Anthony ang tampok. Kaya nga gusto niyang magpakawala ng isang batalyong maaanghang na kataga nang may pagkalakas-lakas na ingay na bumulabog sa kanyang pagkakahimbing. What the hell? Napaangat ang ulo ni Sabrina. Kung lakas ng tunog ang pagbabasehan, para bang dumating na ang araw ng paghukom. Paigtad tuloy siyang napabangon. Hindi pa yata siya handa. Marami pa siyang kasalanang hindi na pagbabayaran. Pero hindi nanguusig sa mga anghel ang tumambad sa paningin niya, kundi ang isang bagay na noon ay masidhing pinapanalangin niya na makita niya sa himpapawid. Isang chopper. Base sa paraan ng paglipad nun at sa direksyong tinutumbok nun, mukhang ang isla ang sadya nun. We're safe at last. Masayang bulalas ni Anthony. Yes, we are. Segunda niya. Pero katakataka na hindi niya mahanap ang galak sa kanyang puso. That was the moment she had been waiting for. Kaya alangan sa pangyayari ang nararamdaman niya, na para bang nalulungkot pa siya. Si Lolo Greg ang unang bumaba mula sa chopper. Paglanding nun sa dalampasigan. One look at the old man and she started running towards him. Halos mabuwal ito sa lakas ng buwelo niya nang yakapin niya ito. Oh my! Oh my! Parang dalawang katagalang ang natira sa bokabularyo nito. Parang nakakalamang pa ito sa kanya. Siya kasi kahit isang salita ay walang maisip na sabihin. She missed her grandfather so much. At ngayon, lubusang naging malinaw sa kanya kung paano niya ito pinahirapan dahil sa pagiging pasaway niya. I'm sorry. I am so sorry. Sa wakas, ay nabuksan na yata niya ang diksyonaryo sa isip niya. Nahagilap na niya ang mga kataga. Natuklasan din niya na umiiyak siya. Oh, pinalis ng lolo niya ang mga luhang umaagos sa magkabilang pisngi niya. Let's get out of here.
Pahayag nito. Wait, lumayo na siya rito. Paano niyo nalamang nandito kami? Nagulat at nagtaka si Sabrina. Just a lucky guess. There were some reports and sightings of wreckage from a chopper. Ilang isla na rin ang sinadya namin. This time, we got lucky. Paglalahad ng lolo niya. Patingin-tingin ito kay Anthony habang nagsasalita ito. Yung piloto, he's fine. Napadpad siya sa isang isla. His accounts about the accident help us in pinpointing this place as one of the possible sites where you could be found. I'm so glad you're safe. Muli siyang niyakap ng mahigpit ni Lolo Greg. Are you okay? Tila noon lang nito naalalang itanong. Given the circumstances, I guess I am. What about you? Si Anthony ang nilingon nito. I am, sir. Mabuti na lang pala at magkasama kayo. I couldn't have picked a better person for my granddaughter to be stranded with. Tumawa lang si Anthony. Let's all go home. Naglakad na sila papunta sa naghihintay na chopper. Bago lumulan si Sabrina, ay hindi niya napigilan na lingunin ang isla. Particular na ang lugar na tinigilan nila ni Anthony. She felt like crying. May mga pangarap siyang nabuo sa islang yon. Pero ngayon, ay nawari niya na katulad lang ng bula ang mga pangarap na yon. Nakita niya si Anthony na nakatingin din sa lugar na tinatanong niya. Pero hindi kagaya niya, nangali-ngali pang mag-emote. Ito ay tila nagtatagis ang mga bagang habang nakatunghay sa pinaglandingan nila sa isla. Naging ganun ba kahirap para dito ang pamamalagi nila roon? Siguro. Ay bakit parang nagiiwan ito ng sumpa sa lugar na lilisanin nila? Kanina pa pinapaikot-ikot ni Sabrina ang upuan ng lolo niya, habang ang matanda naman ay may kausap sa cellphone nito. Pang ilang beses na niyan dinalaw ito sa opisina nito sa loob lang ng isang linggo. That was something that had never happened before. Dati, palagi siyang pinipilit ito na bumisita roon. Pero panay ang tanggi niya. May listahan na nga siya ng mga idadahilan dito. Pero ngayon, siya ang excited na dumalaw rito. Mukhang natutuwa naman ang lolo niya. Hindi na rin ito nagulat o nagtaka. Malamang na ipinalagay na nito na natatak ang mga alikabok sa kokote niya, sanhi ng aksidenteng kinasangkutan niya. Idagdag pa ang pagka-stranded niya sa isla. Okay, I guess that's it. Pagtatapos ng lolo niya sa pakikipag-usap nito, tumigil siya sa pagpapaikot ng upuan. Oh, ano ang sa atin? Ani Lolo Greg sa kanya. Wala lang, dumadalaw lang. Ayaw nyo? Siyempre gusto. Pero yaman din lang na nadadalas ka rito. Ano kaya kung bigyan na kita ng posisyon sa kumpanya? Nayanig ang pagkatao niya. Aalis na ako. Halos tumalon siya mula sa kinakaupuan niya. Joke lang, hindi ka mabiro. Tumawa ito. But seriously, what have you got against working in the company anyway? This is all going to be yours someday. Hindi lang talaga niya feel. Noon ay ipinalagay niya na yon ay dahil batugan siya. Batugan yata siya na pulos pasarap lang ang hanap ng katawan niya. Pero ngayong nagsimula na siyang mag-isip-isip, unti-unti niyang napagtatanto na hindi ganoong linya ang gusto niyang pasukin. Kung magbabanat din lang siya ng buto, gusto niya ayun talagang sa pinag-iinteresan na niya. Doon niya ilalaan ang pagod niya. If that's the case, what are you doing here? Parang agresibong abogado kung usigin siya ng isang bahagi ng kanyang pagkatao. Dinadalaw ko ang lolo ko. What's wrong with that? What did you say? Napatitig kay Sabrina si Lolo Greg. Nothing. Di yata't lumalala ang sira niya. Nagsasalita na siya ngayon nang wala siyang kausap. Dinadalaw mo ang lolo mo, ha? Bakit kailangan mong gawin yun? Kasama mo naman siya sa bahay. Patuloy ang pag-uusig sa kanya ng abogado sa kanyang isipan. Wala ka na ron. Aminin mo na kasi ang totoong pakay mo. You want to catch a glimpse of Anthony, aren't you? You're hoping to run into him. Anong masama ron? Wala naman. You're just pathetic. And that's all.
Lo, si Anthony nga pala, kamusta na? Hindi na siya nakatiis. Pathetic na siya kung pathetic. Kailangan niyang mag-usisa. I mean, he didn't suffer any lasting injuries, did he? Baka lang kasi, oh, don't worry about him, he's fine. Hindi ko na kasi siya napagkikita. Para namang dati, mayat-mayang nagkukurus na lang ang mga landas namin. Busy lang siya. You know what his job is. Sa ngayon, nasa Taiwan siya. Then, he would be flying to Europe. Wika ng lolo niya. Para na ring sinabi nito sa kanya na malabong makita niya ito sa mga susunod na panahon. At dapat ay wala lang naman sa kanya. Kahit hindi niya ito makita hanggang sa susunod na siglo. But I miss him. Oh ayan, inamin ko na. Yes, she miss him. Aba, maraming araw din niya itong nakasama ng maghapon at magdamag. Natural lang siguro na mangulila siya rito. Pero nadiskubre niya na kahit tumambay pala siya maghapon at magdamag sa opisina ng lolo niya, ay hindi niya ito masisilayan. Kaagad ng lumo ang dalaga. Why? Huh? Why are you asking about Anthony? Oh, nothing. Inalam ko lang kung okay siya. Baka nagkaroon kasi siya ng post-traumatic syndrome. Mabuti na lang at hindi pala pinakupas ng pagkaka-stranded niya sa isla ang pagiging matinik niya sa paghahagilap ng maidadahilan. He's okay. Huwag mo siyang aalalahanin. Pwera na lang kung may ibang dahilan kung bakit mo siya hinahanap. Napatingin siya sa kanyang lolo. Ano pa ba ang pwedeng maging dahilan? Wala nang ibang dahilan. I'm just concerned. He did help me a lot, you know. Okay, well, he's fine. So don't worry about him. But, there's something I wanted to tell you. Ano po yon? Interesado agad siya. Ano ang isisiwalat nito tungkol kay Anthony? You remember Don Lucas, don't you? Napakunot noo siya. Siguro ay isa sa mga kaibigan nito ang taong binanggit nito. Malamang din ay naipakilala na nito iyon sa kanya. Pero hindi niya matandaan kung sino ang tinutukoy nito. Ang dami naman kasing kaibigan nito. No, Lolo. Why? Tumingin ang lolo sa kung saan-saan. Hey, what's up? Kinutuban ang dalaga. Para kasing balisa ito. Don Lucas is a very good friend. And he has a grandson. Nakuha niya agad ang pinupunto nito. Walang kinalaman si Anthony sa sasabihin nito. Ang pakay nito ay ang pagrereto sa kanya sa apo ng kaibigan nito. Don't even say it. Babala niya. Just hear me out, okay? Wala naman sigurong masama kung magkakilala kayo ni Pete. He's a great guy. He's a Harvard graduate and CEO of their company. May tsura naman siya. Gusto ko magkakilala kayo at... No, thanks. Please, Iha. I have never begged for a favor from you before. Ngayon lang. Sana pagbigyan mo naman ako. Pakiusap ng lolo niya. Nabagbag ang kalooban ni Sabrina. Napagtanto kasi niya na noon pa lang siya tahasang hininga ng pabor ng lolo niya. Ganun ba katigas ang puso niya para tanggihan ito? Okay, fine. I'll do it. Mahinang wika ng dalaga. You won't regret it. Umaliwalas agad ang mukha ni Don Greg dahil sa sobrang tuwa. At dito na po nagtatapos ang ikapitong kabanata ng ating kwentong Island of Love. Sana ay muli nyo kaming suportahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.